Magandang tanghali sa inyong lahat. Sa nakaraang araw ay ating natuklasan ang kahulugan at pinagmulan ng salitang ekokritisismo. At ngayon naman ay tatalakayin ng aming grupo ang ugnayan ng salitang ekokritisismo sa iba't ibang larangan ng mga panitikan. Una sa lahat ay alamin muna natin kung ano nga ba ang panitikan. Ang panitikan ay refleksyon ng isang lipunan. So ang panitikan ay tumatalakay sa mga magaganap o maaaring maganap sa isang komunidad. Inilalarawan nito ang mga pamumuhay ng mga tao sa nakaraan. At ayon naman kay Honorio Zarias Panganiban ng 1987, ang panitikan ay ang pagpapahayag ng mga damdamin ng tao sa lalong pinakamarangal na paraan hinggil sa lipunan at pamahalaan, at sa kaugnayan ng kaluluwa sa bathalang lumikha. Ang ibig sabihin nito ay kinikilala itong panitikan kung ang isang obrang sining o artwork ng isang manunulat ay layong magturo at nagtataglay ng epektong ipadama sa mga mambabasa o tagapakinig ang kasiyahan ng isang akda. Ipinapahayag din dito ang mga damdamin ng tao hinggil sa mga bagay-bagay sa lipunan o sa daigdig at kaugnayan ng kaluluwa sa bathalang lumikha. Ngayon ay dadako na tayo sa ugnayan ng ekokritisismo at kultural antropolohiya. So, ano nga ba ang kultural antropolohiya? Ang antropolohiya ay tumutukoy sa kultura ng tao at lipunan. Ito ay isang sangay ng antropolohiya na nakatuon sa pag-aaral ng pagkakaiba ng kultura ng mga tao. Ang ekokritismo at kultural na antropolohiya ay isang relasyon sa pagitan ng tao at kanilang kapaligiran. Ito ay ang pagbagay ng kultura sa kapaligiran. Ayon kay Horace, siglo 13 BC, Ars Poetica Epistola ad Pisones, ang kultural antropolohiya ay naglalayong mag-alyu at magturo. Ang kasiyang dala ng panitikan ay daan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa may kapal, habang ang kaalamang dala ng akda ay maging daan ng tao sa kanyang pakikipag-ugnayan sa kapwa at kanyang kapaligiran at kalahatan. Sinasabi dito na hindi natin maitatanggi ang kasiyahang dulot ng panitikan at kung paano nakikipag-ugnayan ang tao sa kanilang kapaligiran. Masasanib din dito ang pagbibigay babala ng mga panganib sa ating kalikasan. Halimbawa nito ang ABS-CBN News, Ligtas ang May Alam. Gamit ang panitikan ay mabibigyang linaw at masisigurong ligtas ang sangkatauhan sa kanilang kapaligiran. Akin namang tatalakayin ang interkoneksyon ng kalikasan at kultura. Ako nga pala si Andrea Jane G. Casiano. Magulo ang kalikasan at kultura na sumasalamin sa mga akdang pampanitikan. At dahil doon, tuon ng ekokritisismo ang interkoneksyon sa pagitan ng kalikasan at kultura, partikular na sa kultura na artifacts na wika at panitikan. Ayon nga kay Gladfeldt noong 1994, as a critical stance, ecocriticism has one foot in literature and the other on land. As a theoretical discourse, it negotiates between the human and the non-human. Nais niyang iparating na kahit nasa kritikal na paninindigan, ang ekokritisismo ay may koneksyon sa panitikan at gayon din sa bayan. Bilang ito ay theoretical na diskusyon, ito ang mag-aayos sa pagitan ng tao at hindi tao. Ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng lipunan sa kapwa-tao at sa mga hindi tao o ng kalikasan sa mga panitikan ay ang refleksyon ng kanilang kultura. Ang metapora ng wika ay makikita at malalaman sa panitikan at kung anong ugnayan ang namamayani sa tao at ng kalikasan. Kung ito'y kanyang ipinagbunyi o di kaya'y kanyang sinisira at o isinasapanganib. Sa kadahilan ng layunin nating alamin ang mga panitikan na nakapaloob sa ating bansa, sa lente ng ekokritisismo, hindi maiiwasang hindi mapag-usapan ang siyensya ng ekolohiya at ang kulturang namayani sa lugar na mapapansin sa mga akda bilang tugon ng panitikan sa kalikasan bilang aktor ng alinmang akda. Ang panitikan at kultura ay tunay na may ugnayan.
Ito ay ipinaliwanag ni Gerdorf at Mayer na ang pag-aaral ng panitikan at kultura ay kailanmang hindi pwedeng paghiwalayin. Ayon nga sa kanila, European and American scholars are united in an effort to push theoretical limits of eco-criticism towards a more rigorous investigation of nature's critical potential as a concept that challenges modern culture's philosophical assumptions, epistemological convictions, aesthetic principles, and ethical imperatives. Nais nilang sabihin na ang iskolar ng Europe at Amerika ay nagsanib puwersa upang itaguyod ang pagsasagawa ng teoretikal na limitasyon para sa mas mahigpit na imbestigasyon tungkol sa kritikal na potensyal ng kalikasan na magsisilbing konsepto upang ito'y maging hamon sa makabagong palagay ukol sa pilosopikal na aspeto ng kultura, paniniwala sa epistemologikal, prinsipyo ng aesthetic, at kahalagahan ng etika. Ang paliwanag hinggil sa ugnayan ng kalikasan at kultura ang magbibigay daan sa pagiging interdisiplinaryo ng ekokritisismo. Malimi ang papel ng kalikasan sa mga akdang susuriin sa pamamagitan ng mga bakas ng kultura, gaya ng wika, kabilang dito ang mga metapora at panitikan. Mula sa tanglaw ng mga kaalaman, mula sa iba pang disiplina na gaya ng agham, sosyolohiya at iba pa na maaaring kailangan upang higit na maintindihan ang pagkakaugnay ng kalikasan at kultura. Magiging tulay ang dulog ekokritisismo upang matuhog ang interkoneksyon ng kalikasan at kultura sa mga akdang pampanitikan. Ito ang magpapatunay na ang mga ito ay naglalarawan sa interaksyon ng tao at kalikasan na lalong magpapalinaw sa kultura ng mga pangkat etniko kaugnay sa pangangalaga ng kalikasan. Ekokritisismo at sosyolohiya. Paano nga ba ito nag-uugnay? Hindi bago ang suliraning pangkapaligiran sa lipunan o sa mundo sa kalahatan. Naroon ang lindol, bagyo at pagbaha. At may malaking kontribusyon para maghirap ang marami kung hindi man mawalan ng mga ari-arian at mahal sa buhay. Sinasabi rito na ang ekokritisismo at sosyolohiya ay magkaugnay sapagkat ang ating lipunan ay nagkakaroon ng mga iba't ibang sakuna tulad ng lindol, bagyo at pagbaha. At dahil dito, may mga nangyayaring hindi natin inaasahan tulad ng kawalan ng mga ari-arian at pati na rin ang mahal natin sa buhay. Ano nga ba ang maituturing na dahilan ng mga sakunang ito? Ayon kay Gotfelty, 1996, sinipi mula kay Worcester, we are facing a global crisis today not because of how our ecology system function but rather because of our ethical system function. Ipinaliwanag dito na ang krisis sa lipunan ay natatamasa ng tao dahil hindi ito ethical na nakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ang tao ay nakinabang sa kalikasan, ngunit hindi ito pinahalagahan or inalagaan. Sa halip, nilapastangan nito ang kalikasan kaya nasira ang timbang ng ekolohiya sa ating mundo. Habang hindi pa huli ang lahat, at hindi pa tuluyang nasisira ang ating kalikasan, dapat gawan natin ito ng paraan upang maibalik natin sa kanila ang mga naibigay nila sa atin kahit na sa maliit lang na paraan. Kahit na maliit lang ang paraan na iyong ginawa, nagpapakita pa rin ito na pinapalagan mo ang ating kalikasan at ayaw mo na mangyari ang iba't ibang sakuna or krisis sa mundo. Ang matinding pag-init ng panahon na nararanasan sa bansa, bunga ng pagkasira ng kalikasan ay nakakabahalang paksa sa larangan ng agham, ekonomiya, politika, antropolohiya at ng iba pang ahensya ng pamahalaan na may direktang tungkulin sa pangangalaga ng kalikasan gaya ng Department of Environment and Natural Resources or DNR. Nakakaalarma ang matinding pag-init ng panahon sapagkat ito ay isang senyales na nasisira ng ating kalikasan. At meron ding ahensya ng gobyerno na ang kanilang tungkulin ay pangalagaan ng kalikasan at ito ay tinatawag na DENR.
Ito ay isa ring magandang tungkulin sapagkat pinapahalagahan nila ang kalikasan at gusto nila itong ibalik sa dati nitong ganda. Gayunpaman, malaki ang maitutulong ng mga manunulat sa paglutas ng usaping ito ng kalikasan sa tulong ng mga akdang pampanitikan upang mapaunawa sa tao ang ethical na pagkalinga sa kalikasan para na rin sa kanilang kapakanan. Ayon kay Santos, 2011, napansin nina Glotfelty at Fromm na hindi gaano binibigyan pansin ng literatura ang pandaigdigang krisis ng ekolohiya. Mayroon mang mga ilang malikhaing sulatin tulad ng awit at tula ukol sa kalikasan dahil kakaunti lang sa uri ay minamaliit ito or di pinapansin lalo na ng social media. Kapag patuloy na winalangalaga ng tao ang pagwasak ng kabi-kabilang likas na buhay ng kalikasan, may sariling paraan ito ng paghihiganti upang maibalik sa tao ang lupit na ginawa nila sa pagsira ng natural na kagandahan ng kalikasan mula sa Diyos. At dahil nagmula ang kalikasan sa Diyos, ang obligasyon natin o obligasyon ng bawat individual ay alagaan, pahalagahan at mahalin ang kalikasan. Dahil naniniwala ako na ang kalikasan ay nagbibigay sa atin ng buhay at dapat isukli natin sa kanila ang mga naibigay nila sa atin dahil kung hindi ay magkakaroon ng mga krisis o sakuna. Ekokritisismo at aralin pampanitikan. Ano ang ekokritismo at aralin pampanitikan? Ecocriticism. Ito ang terminong ginagamit sa pag-aaral o obserbasyon sa pamamagitan ng literature na may kinalaman sa kalikasan. Ang ekokritisismo ay ginagamit ang mga sumusunod nilang batayan: kultura, literatura, kapaligiran, o kalikasan. At ang panitikan, ito ang pagsulat ng tuwirang o tuluyan at pagtula ng nag-uugnay sa isang tao. Ang mga panitikan ay ang mainam na pagsulat na may anyo, pananaw at diwang nakasanhi ng matagal na pagkawili at gana. Ang pagiging interdisiplinaryo ng ekokrisistemo ay nag-uugat sa pagiging malawak na saklaw nito sa pag-aaral ng panitikan. Aralin 2.5 Kalikasan bilang protagonista sa mga akdang pampanitikan. Karaniwan ng binabasa ang panitikan na nagtatanghal ng tao bilang sentro o focus ng mga akdang pampanitikan. Halimbawa, kung babasahin ang simpleng akdang Simatsing at Pagong, palagi nang ikinakabit ng mambabasa ang representasyon ng dalawang tauhan bilang ang tunay na tao. Ang pagbasang ito ay ang akda na tinatawag sa Ingles na anthropocentric. Ano nga ba ang anthropocentric? Ayon sa http www.thefreedictionary.com, ang anthropocentric ay nagsasaalang-alang sa tao bilang sentral na elemento ng sanlibutan at nagbibigay kahulugan sa mga katotohanan batay sa mga pagpapahalaga at karanasan ng tao. Itinuturing na aktor at protagonista ang kalikasan sa halip na tao ang focus ng pagbabasa ng panitikan. Inaasahang ang kasalukuyang dulog ekokritisismo ay makakatulong sa pagpapalaganap sa sistema ng pagbabasa ng panitikan. The Cosmopolitanization of Childhood Eco-Knowledge in Children's Eco-Edutainment. Ito ay pagsisiwalat ng mga kaalamang manghihikayat sa kabataan upang makisangkot sa pagligtas ng mundo mula sa mga sakuna sa pamamagitan ng pag-analisa ng mga aklat pambata na pangkalikasan. Sinuri nila rason kung paano inilahad at ipinalaganap ng mga aklat pambata ang mga kaalaman ukol sa kalikasan na tinawag niyang eco-knowledge, na makatutulong upang maging maalam ang mga kabataan sa mga isyung inuukol sa kapaligiran. Dumako naman tayo sa literature as cultural ecology, sustainable text. Ayon kay Zapp, ang bagong dulog sa pagbasa ng mga akdang pampanitikan,
2016, page 7, inilahad sa akda ang mahalagang papel ng panitikan sa pagtamo ng maayos na buhay sa pamamagitan pamumuna upang humamon at magpabago sa uri ng ugnayan ng tao at ng kalikasan. Ang ekokritisismo sa pagdamulat ng panitikan. Oxymoron, literary device na sabay sa dalawang salita na nagkasalungat upang mabigyan diin ang ibig ipakahulugan ng salita. John Emil E. Teodoro, 2012. Ginagamit niya ang salitang bagong luma upang bigyang kahulugan ang ekokritisismo bilang dulog sa pagdamulat ng mga aktang pampanitikan na matatanghal sa kalikasan bilang bida sa isang akda. Ayon kay Finn, binigyan diin ng ekokritisismo hindi lamang ang harmonyang ng sangkatauhan at kalikasan, pagkus pag-uusapan din ang kapahamakan ng kapaligiran dala ng mga pagbabagong naganap na likha ng tao. Greek na eko oikos, house mundo, at kritik kritis, judge, house judge, o tumitingin kung maayos na napamahalaan ang tanahanan. Paz, Santos, Tulang, Bicol o Rawid, Dawit. Binigyan ni Santos na sa ekokritisismo ang pagbasa ng akda ay nakatutok sa ekolohiya, hindi sa individual na tao o lipunan. Sino, nasan ako? Rina Garcia Chua. Speculating on the ecological literacy of eco-poetry in a third world nation. Ang malaking papel ng edukasyon sa pagkakaroon ng eco-literacy. Santiago, 1912. Pananaliksik sa ang babae sa piling akda, pampanitikang Pilipino. Mishra ecocentrism, absurdity of under these circumstances, there arose a new theory of reading nature writing during the last decade of the previous century called eco-criticism, the mountain of the moon. Rina G. Chua, speculating on ecological pagkakaroon ng eco-literacy.